Una sa lahat, sabog ang mukha ng content creator at DJ na si Jelly Au. Tila ginawa siyang punching bag ng kanyang fiancé na si Jam Ignacio. Ang biktima, sa loob daw ng kotse sinaktan. Nakatakas siya nang dahil sa hindi gumaganang RFID sa NLEX. Ang punot dulo ng pambubugbog, isang simpleng tampuhan lamang daw. Ang buong detalye na balitang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas! Sa Frontline tonight. Vice President Sara Duterte sinampa ng reklamong sedisyon at grave threats. Inasahan na raw yan ng bise. Mga kaalyado ng mga Marcos at mga kaalyado ng mga Duterte nagbabanatan ngayong nagsimula na ang kampanya. Halos kalahati raw ng mga tumatakbong party list ngayong eleksyon. Hindi naman daw talaga kinakatawan ang mga marginalized sectors ayon po sa isang election watchdog. Mga health worker na 5 taon nang hindi nabibigyan ng pinangakong COVID-19 emergency allowance. Baka hindi pa rin daw mabayaran ngayong taon dahil sa inalis na budget. Sa Frontline News Abroad, babae sa China, bakit biglang nagliyab ang buhok? At may love life nga pero hindi naman daw masaya, baka naman kulang lang sa lambing. Ang iba't ibang love language, alamin. Matapos i-impeach ng Kamara, may panibagong dago kay VP Sara Duterte. Kanina, formal lang naghain ng reklamong sedisyon at grave threat ang NBI laban sa Vice Presidente. Para ito sa pagbabanta noon ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at 2 individual. Bagay na kasama rin sa articles of impeachment laban sa Vice. Nasa frontline ang balitang yan si Elaine Fulgencio. As expected, ito ang maikling sagot ni Vice President Sara Duterte sa rekomendasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa Department of Justice na kasuhan siya ng grave threats at inciting to sedition. Kaugnay ito ng umano'y pagbabanta ng bise kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sa isang online press conference. 1 count ng inciting to sedition at 3 count ng grave threats ang inirekomenda ng NBI. Yung pagkaka-threaten niya sa Pangulo, no, na-incite yung kanyang mga followers, so we take that seriously. Matatanda ang naglabas noon ng sabpinang NBI kay VP Sara. Pero 2 beses itong hindi sinipot ng bise. Bagamat tiwala ang NBI na malakas ang mga hawak nilang ebidensya. Nasa DOJ pa rin daw ang bola kung magsasampa ng mga kaso o hindi. Kung ang DOJ ay makakita ng prima facie evidence that magkakaroon ng certainty of conviction, ipapile nila ang kaso. Pero kung walang certainty of conviction, maaaring maibasura rin yung kaso na aming inirecommend, ipinail. Sa ngayon, ayon sa DOJ, isa sa ilalim ang kaso sa evaluation at preliminary investigation ng National Prosecution Service. Ang tanong, makakaapekto kaya ito sa impeachment complaint kay VP Sara? Para kay Senate President Cheese Escudero, walang epekto sa paglilitis ang mga reklamo ng NBI. Pwede raw magsabay, mauna o sumunod sa impeachment trial ang pagsasampa ng kaso. An impeachment court, like any court, is a passive body. Wala kaming gagawin. Hindi to parang investigasyon ng Senado na mag-iiso kami ng sabpina para sa mga ebidensya o testigo na magpunta. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. May pagbabanta pa talagang ginawa si VP Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos o wala naman talaga? Kanya-kanya na pong naratibo at interpretasyon na lumalabas sa binitawang mga kataga ng Vice Presidente noong Nobyembre ng nakaraang taon. Balikan po muna natin ang sinabi ng Vice Presidente sa kanyang Zoom press conference noong gabing yun. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am.
Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Sa sumunod na araw, may clarification na mula sa bise at ang kanyang mga kalyado. Ayon po kay Senador Bato de la Rosa, isang dating PNP chief, hindi daw ito banta dahil meron namang kondisyon. Basta raw walang mangyari sa Vice Presidente ay wala namang ibang mapapahamak. Yan din po ang depensa ni VP Sara Duterte noong November 26. Common sense lamang daw, ito raw ay isang conditional act of revenge at hindi naman daw isang active threat laban sa Pangulo. Kaya't ang tanong tuloy na marami, kung may halong kondisyon, hindi na ba ito maaaring maituring na isang pagbabanta? Ito po, ang Article 282 ng Revised Penal Code ay may kinalaman sa kasong grave threats. Ang grave threats po ay ang pagbanta ng malubhang krimen sa isang tao o sa kanyang pag-aari o kaya sa kanyang pamilya. Pero ito po, ang importante, ang grave threats ay maaaring merong kondisyon at maaaring walang kondisyon. Katunayan, ang bigat ng parusa ay nakaangkla sa kung meron bang kondisyon na pinataw ang isang akusado. Halimbawa, kung sa pamamagitan ng kanyang banta ay nakuha ng akusado ang kanyang gusto, mas malaki ang parusa ayon sa Revised Penal Code. Kunwari po, kung sinabi ko na maglaba ka, kung hindi ay papatayin kita. Ang banta ay murder sa kasong ito o reklusyon perpetua, mga 40 years po yan. Kung natakot ka at bigla kang naglaba, edi nakuha ko ang aking gusto. Ang parusa ko tuloy ay 1 degree lower than reclusion perpetua at yan po ay reclusion temporal or 20 years in prison para lang ikaw ay maglaba. Pero paano kung hindi ka naman natinag? Sabihin natin na isa kang matapang na mister at sa kabila ng mga banta ni Mrs. ay hindi ka pa rin naglaba. Ang penalty po ay 2 degrees lower o prison mayor. Ang katumbas po nito ay 12 years in prison. Paano kung wala namang kondisyon yung iyong banta? Ayon sa Article 282 ng Revised Penal Code, ang banta na walang kasamang kondisyon, yun pa pala ang may pinakamababang parusa sa lahat. Ang parusa po rito ay aresto mayor o kulong na mga 6 na buwan at pagbabayarin ka ng tumataginting na 500 piso. Pwede pa rin mag-convene ng Senado bilang impeachment court kahit nakabreak ang sesyon ayon sa isang dating maestrado ng Korte Suprema. Mahalaga raw na agad makapanumpa ang mga senador na uupong judge sa nakaambang pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Sinabi na ng Senado na baka pagkatapos pa ng State of the National Address si Pangulong Bongbong Marcos sa Hulyo, magsimula ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pero kung ang isang dating mahistrado ng Korte Suprema ang tatanungin, pwede pa ring mag-convene ang mga senador kahit nakabreak ang Kongreso. Paliwanag ni Retired Associate Justice Adolfo Ascuna, nakasaad sa saligang batas na dapat agad litisin ng Senado ang Articles of Impeachment dahil non-legislative function naman ito. Mahalaga raw na agad makapanumpa ang mga senador na uupong judge. Palagay ko, dapat mag-convince sila at umpisaan nila through recognizing that the articles have been filed with the tribunal. Hindi kailangan tapusin ang paglilitis under the 19th Congress. Kailangan lamang, palagay ko, na umpisaan. Dahil pag hindi umpisaan, baka yung jurisdictional tribunal ay hindi ma-attach at it will be too late to attach it under the 20th Congress. Pero para kay Senate President Chis Escudero, may jurisdiction na ang Senado sa Articles of Impeachment kahit hindi pa sila mag-convene. Mag-convene man o hindi yung korte to receive evidence, mag-iiso na ng mga jurisdictional orders ang impeachment court na ito. Kaugnay ng pagpapasagot, na pag-usapan na natin yan, pagpapasagot sa nasasakdal at paghingi ng tugon doon. Nirerespeto naman ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang desisyon ni Escudero na simulan ang trial pagkatapos ng SONA. Pero kailangan daw liwanagin ang impeachment rules ng Senado kung maipagpapatuloy sa 20th Congress ang Articles of Impeachment. Until a final determination is made by the 19th Congress, when to start, although we respect the decision of SP na after SONA kasi
distraction nga ito. At ngayong campaign season na para sa Bilang Pilipino 2025, pinag-iingat ni Escudero ang mga senador sa pagsasalita tungkol sa impeachment trial. Ang nais kong panatilihin ay yung pagiging pantay, parehas ng korte at pagiging kapanipaniwala ng anumang magiging desisyon ng impeachment court. Yun ang rason kung bakit pinapaalalahanan ko ang mga senador na maghunos dili sa pagpapahayag kaugnay sa impeachment. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Isa-isang bumanat laban sa kasalukuyang administrasyon na mga kasama ni Pastor Apollo Kibuloy sa central ticket ng PDP laban at ilang kaalyado. Kahit ang pag-impeach kay VP Sara Duterte, inungkat nila sa harap ng mga nililigawang botante. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Hindi lang si senatorial candidate at Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy ang tampok sa kanyang proclamation rally sa Pasig kagabi. Present din ang mga kasama niya sa senatorial ticket ng PDP laban para sa Bilang Pilipino 2025. Bawat isa may banat laban sa Administrasyong Marcos Jr. Kabilang ang re-electionist na si Senator Bato de la Rosa na may apela sa mga botante. Mahihirapan daw siyang ipagpatuloy ang laban kontra kriminalidad kung kakaunti lang silang magkakakampi sa Senado. Ang kasuporta ko doon sa aking laban ay si Senator Bungo at si Senator Robin Padilla. So pag magbutuhan, tatlo lang kami, talo pa rin. Ang iba pang nasa Senate slate ng PDP, gaya ni Attorney Jimmy Bondoc, binatikos ang 2025 national budget. Isipin niyo, mga tao walang sala, kinukulong sa ospital. Pero yung mga nagpapalsify ng budget, malaya. Naglabas din ng gigil sa Administrasyong Marcos ang iba pang supporter ng PDP at ni Kibuloy. Deretsahang bumanat sina Ipanaw Party List nominee ka Eric Celis at Lorraine Badoy. Bulok at kurakot ang namumuno sa gobyerno na baon sa utang ang bayan niwan, ngunit ang nagnakaw pa ang nasa Malacanang. We are now a communist state and that this country is being run by the CPP, NPA, NDF and its puppets. Pati si Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema nanawagang huwag iboto ang mga kongresistang pumirma sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang Pangulong Duterte lamang at ang Vice President Sara Duterte ang nagpoprotekta sa ating lahat mula sa mga kriminal, dorogista at terorista. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Dumepensa naman si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa mga patutsada ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Naniniwala si Panelo na sina re-electionist Senators Bongo at Bato de la Rosa at kapwa kandidatong si Pastor Apollo Kibuloy ang pinatatamaan ng Pangulo. Sa campaign rally ng administration ticket sa Lawag kahapon, sinabi ni PBBM na malinis ang record ng kanyang mga pambato. Hindi raw tulad ng ibang may bahid ng Tokhang at Maka-China. Ayon kay Panelo, siraan talaga sa politika. Wala pang kaso akong natatandaan na ipinail ng administrasyong ito tungkol doon sa operasyon ng Tokhang. Ang foreign policy naman ni Presidente Duterte nung panahon niya ay may pagkaibigan sa China at dahil nga doon ay walang sigalot. Ngayon lang nagkagulo kasi naaway ng administrasyon ng China. Nagpasaring din si Panelo sa mga pambato ng Marcos administration. Kabilang nasa kapatid ni PBBM na si re-electionist Senator Amy Marcos. Yung mga iba dyan, puro mga balat kayo, lalong-lalo na yung kapatid niya. Independent ko, no? Pagkatapos nagpataas siya ng kamay. O, di ba? Naalarma ang isang election watchdog sa ilang party list groups na tumatakbo sa Bilang Pilipino 2025. Bukod kasi sa hindi naman daw sila kabilang sa mga marginalized sectors, konektado rin daw sila sa mga political dynasties at mga negosyo. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez.
Halos kalahati raw ng party list groups na tumatakbo ngayon sa Bilang Pilipino 2025 ay ang hindi naman mula sa marginalized sectors. Ito yung mga sektor o grupo mula sa laylayan ng lipunan. Ito ang lumabas sa pagsusuri ng election watchdog na kontradaya sa mga grupong naghain ng Certificate of Nomination and Acceptance o CONA para maging party list sa 20th Congress. Ayon sa kontradaya, 7 sa mga grupong ito ang nangunguna pa sa latest election survey ng social weather stations nitong Enero. Konektado rin daw ang mga ito sa political clans, malalaking negosyo o may connection sa pulis at militar. Sa kabuuan, 4 na po sa party list aspirants ang dominado raw ng mga political dynasty gaya ng 4Ps, ACT-CIS at FPJ Panday Bayanihan. 25 naman, kabilang ang Ako Bicol at TGP ang may business interest na nasa likod. Ang Duterte Youth at 17 pang grupo may connection daw sa militar. Bukod pa ito sa 86 na party list group na may kasong may kaugnayan sa pork barrel, plunder, graft and corruption, kadududang advocacies at kakulangan ng impormasyon. It ends up marginalizing the already marginalized. Naging biktima yung party list system ng money politics. Sabi naman ng COMELEC, ginagalang nilang pag-aaral ng kontradaya. Pero git ng ahensya, sinuri nilang maigi ang mga tatakbong party list groups. Katunayan, higit 200 nga raw ang hindi nila pinayagang tumakbo. Hanggat ang batas po natin ay maluwag, sabi, hindi naman kinakailangang gumagapang sa kahirapan. Sapat na lang na may proven advocacy doon sa mismong sektor na kanyang nire-represent. At bagamat nasa saligang batas ang pagtindig laban sa political dynasties, hanggang ngayon, wala pa rin tayong batas tungkol dito. Kaya hamon na lang ng COMELEC sa mga botante. Sa mga mamamayan na lang po tayo umaasa na sila iboboto ng tama. Hinihinga na ng News 5 ang komento ng mga grupong pinangalanan sa pagsusuri ng kontradaya, pero wala pang sumasagot sa amin. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Anyari na sa allowance. Ganyan ang nasita sa pagdinig ng Senado sa 6.7 billion pesos na utang ng gobyerno sa mga health workers. Natapos na ang pandemya pero hindi pa rin naibibigay ang kanilang emergency allowance. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. 5 taon makalipas ang COVID-19 outbreak sa bansa, pinag-uusapan pa rin sa Senado ang emergency allowance ng mga medical frontliner noon. Hanggang ngayon kasi, may 6.7 billion pesos pang halaga ng allowances na hindi nababayaran ang gobyerno sa kanila. Kung titingnan pa raw ang pambansang budget ngayon taon, wala ni isang kusing na pondo para bayaran ito. GEA, yung na-insert na provision na amount sa the payment of HEA amounted to 2 billion. That this 2 billion was the one being vetoed by the President. Assuming na hindi ito na-veto ng President, na labas yung 2 billion, kulang pati... Bakit na-veto ito? It was included in the proposal. It was in the program fund. Sayang naman, services rendered ito. That's the... Pinagpawisan, pinaghirapan ito ng mga kababayan natin. Di tuloy na iwasang mapuna ng health worker na nasa pagdinig ang pagbuhos ng pondo ng administrasyon sa mga ayuda. Sa kwenta ng United Private Hospitals Union of the Philippines, 132 billion pesos ang budget para sa iba't ibang cash assistance programs ngayong taon. Pinagpawisan na namin yon. Dapat lang po na makuha namin. Nakakainggit nga po na yung ibang proyekto, gaya nga po ng AKAP, MAIP, AIX, Tupad at kung ano-ano pa. Sa amin na 6.7 billion po. Gaya nga po sa amin, binito pa. Pero pinakadihado raw rito yung mga hospital agency worker, gaya ng mga janitor at SECU, na umasang makatatanggap din ng pandemic allowance. Sabi ng Department of Health, pwede na sanang saluhin ito ng kanilang savings sakaling meron. Yun nga lang, masyadong malaki na raw ang halaga at inaasahang tataas pa ito dahil sa mga pahabol na apila. Kaya nasa Department of Budget and Management na raw ang bola. Concern lang po natin, sir, for this year po, for our 2025 GAA po, sir. Wala po kasi yung special provision po natin on the payment ng arrears. Kaya po, ang initial recommendation po natin, kung meron pong mga excess po, kaya po we encourage nga po yung agency to utilize or modify their available allotment from their existing PAPs. Sakaling wala na talagang mahugutan ng pondo, sa 2026 budget na raw nila maisasama ang health emergency allowance. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5.
Showbiz Tonight na tayo. Sakto sa Valentine's Day this Friday, may revelation si SB19 Ken tungkol sa kanyang ideal girl. Sa isang interview, sinabi niyang mahilig daw siya sa babaeng mahilig mag-workout. Tipo niya rin daw ang mga chinita dahil mas cute sila. Ideal girl niya rin daw ang mga Latina. Yun nga lang, sa lahat ng ito, wala naman siyang revelation sa status ng kanyang love life. At speaking of SB19, kasado na ang kanilang simula at wakas world tour. Magki-kick off na yan sa Bulacan this May. Bibisita din sila sa Taiwan sa June at mag-iikot sa Canada pagdating ng July. Sa Hawaii at Singapore naman ang kanilang destination sa August. Pagdating ng October, sa UAE, Qatar at Saudi Arabia ang kanilang next stops. To be announced naman ang kanilang concert sked sa Australia, Japan at Hong Kong. Kaya abang-abang lang ang mga 18s natin dyan. Dinepensahan naman ni Bini Joanna ang kanilang Biniverse World Tour sa Philippine Arena. May nagsabi kasing netizen na maling diskarte ito lalo't kakatapos lang ng kanilang concert sa Smart Araneta Coliseum. Say ni Joanna, nire-respeto nila ang opinyon ng iba. Pero para sa kanila, product of hard work ang magiging concert sa Philippine Arena. Tinitiis daw nila ang sakit ng katawan sa buong araw na rehearsals. Dapat din daw maging mindful sa mga salitang binibitawan. Sa February 15 na ang kick-off world tour ng Bini. More showbiz updates coming your way, so don't blink twice. Susunod, turistang broken-hearted na tumakyat ng bundok para ilabas ang mga sama ng loob, sinapak ng staff ng campsite sa Tanay Rizal. DJ Jelly Au nakikipag-ugnayan na sa mga pulis kasunod ng pambubugbog sa kanya ng fiancé niyang si Jam Ignacio. Grade 8 student sa Cebu, ginilitan ng kanyang ex dahil daw ayaw makipagbalikan. At secret shade sa balota modus daw sa bilang Pilipino 2025. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kalunos-lunos ang sinapit ng lalaking yan na tumawid sa Antipolo, Rizal. Bibili lamang siya ng pandesal nang mabundol ng sasakyan. Tumilapon sa kapaulit-ulit na gulungan ng 16-wheeler. Dead on the spot ang biktima. Naulila niya ang kanyang anak at misis na buntis. Nakipag-areglo naman ang truck driver habang tinutugis ang unang driver na tumakas. Nakakulong na ang staff ng isang campsite sa Tanay Rizal na nanapak ng guest. Broken-hearted ang bakasyonista kaya sumigaw at naglabas ito ng sama ng loob sa bundok nang bigla siyang suntukin ng staff. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Labas lahat! Uy, di ko na po kami ito sa bundok? Hindi, mali. Paano pong mali? Nagmumura kayo. Sino mo binumura ko? Sino ba mga mura nito? Ay, yung bundok! Ang pagga-unwind at pagtatanggal ng stress ng isang camper sa bundok sa Tanay Rizal nauwi sa mas nakaka-stress na pangyayari. Sinapak siya sa muka ng staff ng campsite. Sa lakas, napayuko ang biktima. Kuya, ba't nananakit kayo? Bakit po kayo nananakit? Bakit kayo nagmumura dito? Kuya, ganyan po talaga ginagawa nila pag nagkakampi, naglalabas sila ng sama ng loob. Agad ipinaliwanag ng ibang camper sa nanapak na staff na naglalabas lang sila ng sama ng loob sa bundok. Ang sinapak namang camper nagngit-ngit at gumante ng sapak at tinutuon na ang pagmumura sa staff. Sige kuya! Malaki pinayaran ka ba? Bundok mo ako! O sige! Malaki pinayaran ko dito! Bakit malaki pinayaran? Bakit yung mura mo dito? Malaki bundok! Bakit minumura mo taga rito? Bakit sinuntok mo ako? Kasi minumura mo taga rito! Wala sa minumura kuya! Wala sa... Tumindi ang komosyon, umawat na rin ang iba pang camper hanggang sa lumayo na ang nanapak na staff. Pero nanggagalaiti pa rin sa galit ang biktima. Sinuntok ako! Ano nuntok? Magkakaalaman tayo! Wala kang karapatan saktan ako! Dumating na rin ang isang staff para umawat. Nagbayad ako dito! Para sumigaw
ikaw sa bundok na yan! Kasi may problema ako na susundukin mo ako! Nagsumbong sa barangay at pulis ang biktima. Ayon sa biktimang si Don Salmo, kasama niya ang mga kaibigan sa bundok. Broken-hearted din daw siya at medyo nakainom na. Pero hindi niya minura ang staff na si alias Manny. Tumura po ako, nagbibigay po ako ng pangalan. Yun nga po yung sa ex ko po yun. Mga nanloko sa akin yung... Nagkasugat siya sa muka at dumugo daw ang ngipin dahil sa pananapak ni alias Manny. Broken na, mas lalo pang na broken. Para po ako na double kill. Sinubukan naming kunin ang panig ng Rainbow 89 Echo Park Camping and Trekking pero tumanggi silang magpa-interview. Pero sa isang pahayag, humingi sila ng paumanhin. Nakakulong na raw ang nanapak nilang staff habang gumugulong ang investigasyon. Ayon sa Tanay Police, hindi nakontrol ng suspect ang kanyang emosyon. May natutulog pa na ibang guest, mga katrabaho nila doon, mga pamilya na malapit doon sa campsite na parang ayaw niya na maisturbo. Nasa Tanay Municipal Police Station na ngayon si alias Manny. Ayaw ko na po magpa-interview. Maharap siya sa reklamong slight physical injury. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Bugbog sarado habang nasa kotse ang DJ at content creator na si Jelly Au. Ang may gawa niyan ay mismong jowa ng influencer at ang ugat ay tampuhan daw. Nasa Frontline na balitang yan si Gary De Leon. Perfect couple sa unang tingin at mapapasana all ka sa mga larawang ito ni na content creator at DJ Jelly Au at fiancé niyang si Jam Ignacio. Nag-nail spa date pa ang dalawa. Kaya naman marami ang nagulat sa social media post ni Jelly kaninang umaga. Namamagana ang mata at bibig niya at nagdurugo ang ilong. Basag ang mukha. Nakalagay rin sa caption na si Jam Ignacio raw ang may kagagawa ng sinapit niya. Sabi pa ni Jelly, halos mapatay siya ng kanyang fiancé. Kaya desidido raw siyang ipakulong ito. Kwento ng mga kaibigan ni Jelly, hindi pa naidetalye ng influencer kung ano ang ugat ng pananakit. Pero nagsimula raw magkalabuan ng dalawa sa simpleng tampuhan dahil sa isang kaibigan. Nagkasagutan sila hanggang sa nagdilim daw ang paningin ni Ignacio at sinuntok si Jelly. Sa sobrang galit ni Ignacio, binitbit nito si Jelly, isinakay sa kanilang sasakyan at dinala sa Pampanga. Habang nasa biyahe, patuloy raw ang pananakit na inabot ni Jelly. Nung nakainom po si Jam, siguro na sobrang piko niya po kay Jelly pagdating daw po sa sasakyan, pinagsasapak na siya, binugbog na siya, binubugbog siya. Dahil habang wala nang palag si Jelly. Habang nasa NLEX, hindi raw gumana ang RFID ng sasakyan ni Ignacio. Dito na nakakuha ng pagkakataon na tumakas mula sa sasakyan si Jelly. Buti na lang po. Nakahingi siya ng tulong. Pagdating sa toll gate, nagsisisigaw po si Jelly Au at nakahingi po siya ng tulong. Doon na po lumabas si Jam ng Ignacio. Nagtatatakbo na po siya. Agad nasakloloan ng mga tauhan ng NLEX si Jelly at tinulungan siya makauwi sa Quezon City. Habang si Ignacio tumakas na at hindi pa muling nagpapakita kay Jelly. Bago ang insidente, paulit-ulit na raw nag-aaway ang magkasintahan sa mga mabababaw na issue. Nag-advise kami sa kanila kasi medyo madalas sila mag-away. Hindi naman malala po. So nag-advise, gano'n. Tapos magulat na lang kami nito after 1 week nangyari to. Maliit lang naman yung dahilan natin pinag-awayan. Nakipag-ugnayan na sa mga pulis si Jelly. Sinisikap ng News 5 na makuha ang panig ni Ignacio pero wala siyang tugon sa aming mga mensahe. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Timbog ang 3 suspect sa pagbebenta ng mga peking government ID online sa magkaiwalay na operasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group. Kabilang na ang 19 na taong gulang na babaeng nahuli sa labas ng isang mall sa Novaliches, Quezon City. Sangkot siya sa pagbebenta ng mga peking PhilHealth ID. Sa Zamboanga City naman, naaresto ang magnobyang nagbebenta rin ng mga peking government ID sa social media. Bukod sa PhilHealth ID ay nagbebenta rin sila ng TIN ID sa halagang 180 hanggang 600 pesos. Posible raw na magamit ang mga ito sa pangi-scam. Mahaharap ang mga nahuli sa reklamong falsification by private individuals at use of falsified documents. May mga kababayan po tayong bumibili ng ganitong ID since po hindi na po sila kailangan magpumila doon sa mismong mga agency offices and also po mas mabilis po yung transaction pag sa online.
Mga kapatid, magiging maulan pa rin sa ilang panig ng bansa. Ayon po sa PAGASA, sa pool ng Intertropical Convergence Zone ang Mindanao o yung salubungan ng mga hangin sa Northern at Southern Hemispheres. Dala niyan ang mahina hanggang sa katamtamang ulan bukas sa Mindanao. Magpapaulan din sa Northern Luzon ang shear line o yung banggaan ng mainit at malamig na hangin, pati na ang amihan. Light to moderate rains naman ang epekto ng shear line sa Cagayan at sa Cordillera, habang mas malakas ang ulan sa Batanes dahil po sa amihan. Posible rin ang thunderstorms sa Kabikulan at sa Visayas. Thankful ang Indonesian singer na si Nicky dahil sa sold-out concert niya rito sa bansa. Kagabi ang first night ng kanyang concert sa MOA Arena sa Pasay, habang kanina naman ang second night. Pinerform ni Nicky ang ilan niyang hits like Buzz, Loki at Strong Girl. Nag-cover din siya ng kantang Linger na original song ng bandang The Cranberries. Pinusuan ng fans ang pag-serenade ni Nicky bago pa man ang Valentine's. Sa naka-miss out, don't worry, may isa pang concert si Nicky sa Smart Araneta Coliseum sa March 1. Susunod, grade 8 student sa Cebu ginilitan at sinaksak ng ex-boyfriend niyang gustong makipagbalikan. Buhok ng babae sa isang restaurant biglang nagliyab. At kasama ka ba sa dumadaming bilang ng mga Pilipinong may love life pero hindi masaya? Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Maraming nakikiusyoso sa kalsadang yan sa Cotabato City. 2 babae kasi ang pinagbabaril. Isa ang patay habang inoobserbahan sa ospital ang isa pa. Mga suspect na riding in tandem daw ang dumali sa mga biktima. Ayon sa pulisya, isolated case ang nangyari. Inaalam pa ang motibo sa krimen at kung sino ang mga salarin. Pinagsasaksak at ginilitan ng isang grade 8 student sa Cebu City. Nangyari po yan sa loob mismo ng kanyang paralan. At ang salarin, ang kanyang ex-boyfriend na gusto raw makipagbalikan. Nasa frontline na balitang yan si John Roa. Halos isang dangkal ang haba ng sugat sa ginilitang grade 8 student sa Cebu City. Tad-tad din ng saksak ang kanyang likod. Ganyan siya natagpuan ng mga guro sa loob ng banyo ng kanilang paaralan. Agad siyang isinugod sa ospital at patuloy na nagpapagaling. Base sa investigasyon, ang sumaksak sa 14 anyos na biktima ay ang kanyang kaeskwela at ex-boyfriend na 18 anyos. Naaresto ang suspect sa kanilang bahay. Napag-alamang nagawa niya ang krimen dahil gusto niyang makipagbalikan sa biktima pero ayaw na nito. Sana mapatawad ninyo ako sa nagawa ko. Nagsisisi talaga ako. Sorry ha sa nagawa ko. Di ko alam kung bakit nagawa ko yun. Nagsasagawa na ng counseling ang paaralan at ipinatawag na rin ng mga magulang ng mga sangkot. Mahaharap naman ang suspect sa kaso frustrated homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5. Bumuelta ang spokesperson ng Philippine Coast Guard na si Commodore J. Tariela kaugnay ng hamon sa kanya ni Congressman Rodante Marcoleta. Sabi ng kongresista, wala pa sa mapa ng mundo ang West Philippine Sea. Bagay na pinapalaga ni Tariela. Hamon ni Marcoleta, ipakita raw sa kanya ni Tariela ang mapang may nakalagay na West Philippine Sea o di kaya mag-resign na lang siya. Buelta naman ng PCG spokesperson, absent daw yata ang kongresista nang ipasa ng Kongreso ang Philippine Maritime Zones Act. Nakasaad sa naturang batas na tatawaging West Philippine Sea ang Bajo de Masinloc, Kalayaan Island Group at iba pa. Hindi ko lang alam kung absent si Congressman Marcoleta nung nagbotohan dito. Hindi ko lang alam kung absent si Congressman Marcoleta nung nagbotohan dito. Nasa sa atin yung kung gusto natin tawagin ng ganon. Pero sinasabi ko, wala pa sa patalaan sapagkat hindi pa kinikilala ng Global Mapping Institution. Nauna naman ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na gusto lang siguro ni Marcoleta na maging laman ng mga balita dahil kumakandidato siyang senador.
Nagbabala ang COMELEC laban sa bagong modus na inaalok ng mga sindikato sa mga kandidato para manalo sa Bilang Pilipino 2025. Ang siste, may iniimprentang balota na meron daw secret shade sa bilog ng mga kandidatong magbabayad sa kanila. Kapag ang botante ay bumoto sa kalaban, hindi po ito mababasa ng machine, kaya hindi mabibilang ang boto. Ganito na raw ang modus dahil automated counting machines ang gagamitin sa botohan. Samantala, formal namang nanumpa ang bagong COMELEC Commissioner na si Attorney Noli Pipo. Dati siyang naupo bilang Region 1 Election Director. Pinabulanan niya ang mga pangambang hindi raw siya magiging patas. Yan ay dahil matagal siyang naglingkod sa Ilocos Region na balwarte naman na nagtalaga sa kanyang si Pangulong Bongbong Marcos. Never na narinig ko si Presidente noon na minamanda niya kami. Hindi po ganun yung mga Marcoses. I have to be frank on this. Sa Frontline News Abroad, kakain lang sa restaurant pero nasunugan pa ng buhok ang isang babae sa Guangdong, China. Sa kuha ng CCTV sa establishmento, may inaabot ang babae sa kabilang table. Hindi niya namalayang nadikit ang buhok niya sa kandila na nasa gitna ng lamesa. Mabilis na kumalat ang apoy sa kanyang buhok. Kumaripas ng takbo ang babae papunta sa banyo kasama ang kanyang kaibigan. Kita sa cellphone video ang lagas-lagas na buhok ng babae. Nasa maayos naman siyang kalagayan. Sa mga nag-aabang sa Season 3 ng Alice in Borderland, inilabas na ng Netflix ang teaser nito. ゲームを開始します。俺たちは全てのトランプの絵柄のゲームをクリアしてきたけど、ジョーカーだけは戦って。 Magbabalik ang main cast na sina Kento Yamazaki at Tao Tuchiya para i-reprise ang kanilang roles. Isa sa pinasilip ang bagong Joker card na may nakaka-intrigang meaning. Asahan din ang mas intense na scenes lalo't may new games at new players. Ayon sa direktor ng series, this September na mapapanood ang 3rd season ng Alice in Borderland. Abangan, Blackpink Jisoo may payanig sa kanyang upcoming music video. At ang mga relasyong gusto na raw bitawan dahil hindi na nakaka-happy. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Big comeback awaits para sa K-pop fans. Si Blackpink member Jisoo yayanigin ang blinks sa kanyang upcoming music video niya. Yan ang pasilip sa kanta niyang Earthquake. Sa February 14 yan ilalabas o sa Valentine's Day, kasabay ng mini-album niyang Amortage. Sa SM Entertainment naman, magka-comeback after 5 years with a mini-album, ang Red Velvet duo na sina Irene at Sulgi. Sa second quarter naman target mag-comeback ng grupong aespa, pati na si EXO Kai, nakakatapos lang sa kanyang military service. Napa-dance video na nga siya sa Instagram. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Wednesday, mga kapatid! May love life nga pero hindi naman daw masaya. Dumami ang mga ganyang Pilipino ayon po sa isang survey. Paliwanagan ng isang love specialist. Kaya mo yan. Siya kasi yun eh. Hindi ko yun ha. Marami, sabi niya kasi gawin ko daw yun, mga kapatid. Marami raw kasi yung mga hindi kayang bumitaw kahit toxic na ang isang relasyon. Nasa frontline ng balita yan si Faith Del Mundo. Ang sarap magmahal, lalo kung healthy ang relasyon at puro green flag si partner. Sana all na lang talaga. Kayo, kamusta ang love life nyo?
Ayon kasi sa bagong survey ng social weather stations, bumaba sa 46% ang bilang ng mga Pilipinong masaya sa kanilang love life. Mula yan sa 58% last year. Sabi pa ng SWS, yan na ang lowest number ng mga masaya sa love life sa loob ng 20 years na ginawa nila ang survey na yan. 18% naman ng mga Pinoy ang walang love life. Gaya ni Ismael na no girlfriend since birth. Focus na lang daw siya sa kanyang career. Natry kong manligaw pero hindi po kami naging okay. Mahirap masaktan at saka mapag-iwanan. Sa pet ko, nagiging masaya ako nakasama siya. Paliwanag ng isang love and relationship expert, kaya maraming hindi masaya sa love life ay marami daw ang hindi handa at mabilis bumitaw sa relasyon. Kailangan ayusin natin sana before getting married. Kasi kundi, nandiyan lang yung dala-dala mo yan sa buhay asawa. Pagka crisis or mabigat na sitwasyon, huwag tayong magmamadaling mag-asawa. Alam ko marami dyan sa records ng mga 1 year lang nag-aasawa na kasi sabi nila 40 na raw sila or 50 sa ako regardless of age. Kamusta naman ang mga happy at in love? Paano ba napapanatili ang spark? Sabi ng mag-asawang John G. at Melchora, acts of service daw ang kanilang love language. Katunayan sa Valentine's Day this Friday, sasabak sila sa sushi making. Effort kung effort. May effort po siya eh. Pag kumakain kami, tinitimplahan ka ng kape. Pinagsisilbihan din po. Pinagluluto po. Pagdating ko galing sa palengke, pinagpunasan niya. At mukhang marami sa mga may love life, acts of service din talaga ang love language. Ito yung pagsisilbi o pagtulong natin sa ating special someone. Ayon sa SWS, 67% ng mga Pinoy ang preferred yan na paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Sinundan niya ng words of affirmation na gusto ng 51% ng mga Pilipino. Ito yung mga gustong idaan sa salita ang pagmamahal, gaya ng pagsabi ng I love you. Same ito ng quality time o yung gusto mong may oras at focus kayo sa isa't isa. Next dyan ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng regalo. At ang physical touch, ito naman yung gusto nating laging ka-holding hands o kayakap ang ating mahal. Pero ano man ang love language natin, OA man o nonchalant, ang mahalaga naman ay ma-feel ng minamahal natin na love natin sila. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Grabe, ang laki ng binagsak ha, from 58 to 46. Kamali ka ng niledwall. 12 percentage points. Yes. Hindi 12%, 12 percentage points. Okay ba yung dalawa? Ako tingin ko, isa din sa mga nagkaganon is love. Paliwanag ka. Diba? Love expert. Sige. Yung standard, siguro the expectation siguro sa partner, maybe hindi na-reach, diba? Hindi na gagawa or expectations, diba? Teka, mag-notes ako, sige ha. Notes mo yan so. Ano yun po ang ayon sa ating love expert? Hindi ako yun, si Miss Mayan talaga yung love. Uy, dapat nga Sir Ed ang ating, happily married si Sir Ed. Yes. Ano bang sikreto dyan? Yes, ano ang love language ni Sir Ed? Oo ka na, oo. Ang love language ni Madam. Huwag ka nagre-reklamo. How about you, Miss Mayan? Ganun din. Walang magre-reklamo. Ako lagi tama. Joke lang. Yung pala, yung meron palang ganun eh. Joke lang. Yung asawa ko, service, maalaga. So ikaw yung alagaan? Oo. Ako taga-reklamo lang. Taga-utos si Miss Mayan. Talaga mga mapang-aping uri. Grabe. At yan po, actually, 5 minutong pag-imay sa malagang headlines. Balikan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.